mapapanood po ninyo ito at pwede nyong ipakita kay Mayor Baste. Ang video na ito, pakita ninyo, ito po yung sasabihin ko kay Mayor Baste. Mayor Baste, alam ko ikaw yung unang nangamon, nag-amon. Tama ba yun? Naggamok ito, papagyan mo ninyo. Harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bilita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing with your position. Sa totoo lang. Oh, kumagat. Oh, ito po kumagat si Diwata. Tama, dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match this coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Alright. Okay, mga kareaksyon, kung kilala po ninyo si Mayor Baste, pakipadala po itong video na ito kay Mayor Baste. Hoy, Mayor Baste, makinig ka ha. Alam ko ikaw ang unang nangamon. Huwag ka lalaban, diyado ka na kaagad. Ano pa sisirain mo sa mukha ni Diwata? Kaya gigil na gigil sa'yo yan, baka nababakla sa'yo. Oo, baka baklang bakla sa'yo si Diwata na yan. Gusto ka niyang ma-applause. Kunyari, sinusuntok ka niya pero yumayakap-yakap yan. Mag-iingat ka dyan, huwag kang lalaban. Antimano, diyado ka na, ano pa sisirain mo sa mukha niyan? Tingnan mo, ikaw poging-pogi mo. O diba, magkamukha tayo. Huwag kang lalaban, huwag kang kakagat dyan sa amo niya. Antimano, talo ka na. O sabihin na natin na bugbog mo siya. Na ikaw masapak ka niya dito. O masira yung pagka-maganda lalaki mo, sayang naman. Hindi patas ang laban, hindi patas. Oo, hindi patas. Antimano, talo ka na, baste. Mayor, huwag kang lalaban. Sayang. Huwag kang kakagat dyan. Baka crush ka niyan. Ako. Yun ang iniisip ko. O bakit gigil na gigil kay Baste siya si Diwata. Nako. Huwag kang lalaban, Mayor Baste. Nako. Hindi maganda yan. Huwag kang alam ko, kaya mong bugbugin yan. Alam ko, kaya mo. Alam ko, kaya na 24 round, kaya mo. Pero maawa ka. Maawa ka sa sarili mo. Sayang ang mukha mo, sayang. O si Diwata, kahit hindi mo bugbugin yan, wala na. Naku naman, kahit naman, wag ka lalaban. Diyado, wag ka lalaban. Alam ko, kaya mo siyang bugbugin, patumbay sa first round yan. Pero tingnan mo naman pagmumukha niya, mukha siyang hindi mo alam kung buhaya. O buhaya kasi yung mga amo niya yun. Mukha tuloy siyang buhaya. Hindi, sabi ni Ramula, police dog, attack dog, yung para siyang pitbull. Nako, huwag kang lalaban. Nakikiusap ako sa'yo, Mayor Baste, wag. Hindi ako pabor dyan. Ano pa sisirain mo sa mukha niyan? Nako, wag. Diyado tayo dyan. Eto na. Eto na po mga kareaksyon. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon ha. Marami na po nakakamiss sa ating Pangulong Duterte. Marami na po nakakamiss sa kanyang style of leadership. Buong mundo nung panahon ng Pangulong Duterte, nirespeto po ang Pilipinas. Nirespeto nila tayo, naranasan ko po yun. Pag nasa Amerika ako, nasa Europa ako, nasa Africa ako, nakikita ko lahat ng iba't ibang tao, sinasabi nila, sana ang presidente namin ay si Duterte. Ang Mexico, even the Americans, sana ang presidente namin si Duterte. Kahit sino sa mundo, nangangarap silang magkaroon ng presidenteng Duterte nung panahon ng Pangulong Duterte. Bakit? Bakit sila nangangarap? At bakit ngayon mga kareaksyon, nagmukhang kahiya-hiya ang Pilipinas? Hoy, Bongbong Marcos! Manood ka dito ha, panoorin mo to ha. Mind you, Human Rights Commission. Tarantado po lang. There is no law. There has to be law. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipinos.
Ang issue dito, hindi yung bunganga. Sa business economy. Oh, manood ka, Bongbong Marcos. Ito ang namimiss ng buong mundo ng Pilipinas. Dahil sana magkaroon pa tayo ng presidente katulad ni Duterte. Dahil kung hindi, wala na. Mga kabataan natin, malululun yan sa droga. Nako. Bongbong Marcos, manood ka. Nang nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, fuck you. France, Britain, tapos yung EU ngayon, tapos the goal to condemn it. Again, I repeat it, fuck you. No, di ba? Bongbong Marcos, manood ka. Yan ang presidenteng walang kinatatakutan. Anong ginawa mo sa kanya? Pinadala mo sa dahig? Dahil ugo-ugo na, dahil pinapatay niya yung mga kriminal. Bakit ka natakot sa Pangulong Duterte at pinadala mo sa dahig? Kriminal ka ba? Manood ka kasi, manood ka. Oh. We are a nation na napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong Oo, relax ka lang, Bongbong Marcos. Presidente ka na. Ikaw ang presidente ka, baka makalimutan mo. Relax ka lang. Pag nakakarinig ka ng adik, tumatakbo eh. mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang puta. Itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na dumurog ka ng dumurog at sinasabi mo hindi ka adik? Magpo-polygraph test ka nga. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Teka lang po mga kareaksyon ha. Narinig po ninyo yung cellphone ko. Yun o. Narinig po ninyo yung mga kareaksyon, narinig ninyo. Napatay ko pala yung mic eh. Paano natin maririnig? Nagbablog po ako, nagpapadala ng message yung gobyerno na pauwi na si Pangulong Duterte. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Look at the history books na sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa mo. Kaya lahat ng adik, sira ang ngipin, nag-grind, nag-upo, tapos kung magkapera, magbili na siya. Kaya sabi ko, puta, bantay kayo sa akin. Hindi talaga ako papayag na sirain ang bayan natin. Lumabas yung Human Rights, State Department, Obama, EU. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Gago ka ma.
Hindi, walang resibo. Narinig mo yun, Bongbong Marcos? Ano sabi ni Duterte? Oh, putang ina nyo, wag nyo kong gawing aso. Ikaw ginagawa ka na ng aso ni Donald Trump eh, pag ganun-ganun ka lang, yes, you are the only partner we have, ganun-ganun. Kulang na lang, imurin mo si Donald Trump eh. Pinaya mo ang buong Pilipinas. Di ba? Punta-punta ka doon, kala ko matapang ka eh. Wala rin palang mangyayari. Di ba? Lugi ang bangka dito, mga kareaksyon. Basta hingi na lang yan. Kung matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Kaya mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. Kaya ako, pati pa itong iyo di puta, isa ring ugok, some lawyers of EU, nulat-tulatan ako that I could be, ang masakit dyan, ganito, putang ina nila. Ganon ninyo, paano ang mga Pilipino sa labas? Nandiyan na nga, nagpakahirap na, tapos that we will cut the assistance. Putang ina, iilo ninyo yung pera ninyo. You know what is an ilo? That's a piece of paper. When you run out of toilet paper, you wipe out your ass. God damn it. Bullshit kayo. America, does that control the economy now? He's placed that he is the most powerful industrial nation in the world. That's a lot of bullshit. Bakit nagsasalitang ganyan si Duterte? Oh, Bongbong Marcos, makinig ka. Dahil mas kailangan nila tayo kaysa kailangan natin sila. Mas kailangan nila ang Pilipinas kaysa kailangan natin ng Amerika. Tandaan mo yan, Bongbong Marcos. Kaya kahit anong i-demand mo dyan sa Amerika na yan, bibigay at bibigay sa atin yan, mas kailangan nila tayo, strategic tayo. Nasa strategic allocation ng Pilipinas para hindi makarating ng Guam ang mga Chinese. Kaya hindi mo alam yun eh, hindi mo alam eh. Mas kailangan nila tayo, kaya pag sinabi, bigyan mo kami ng jet fighter, 12, bigay lang, walang bayad, ayaw mo, umalis na kayo dito, bibigay yan. Bigyan mo kami submarine, isa submarine, ayaw mo, umalis na kayo dito, bibigay yan. Hindi mo alam yun eh. Pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Pamoral-moral na. Ako ang magpakulong, trabaho kayo. Pero pag nagkamali kayo, do it, mag-kidnap ka on the pretext of drug, anong putang ina mo, papatayin kita. I have dissolved Davao Vice. Ang kawayan ng mga yan, mga gago na putang, paghuli ng babae, dalhin sa opisina, gamitin, kunin pa yung pera. Ginamit ni Dilima, who was, I said, for almost so many years, the chairman of the human rights, reklamo ng reklamo, bunganga ng bunganga, wala namang ginawa ang putang ina niya. Ngayon naging senador, daldal ng daldal. Kano presidente ako, lecturean ako ng putang ina niya, ang raportor. Tapos sabihin ako yung you know, there is no crime at all in the Philippines which says I cannot threaten criminals or else I will go to prison. Sa Davao ako, ngayon ko si Mayor. Kaya ang tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan ng putang ina mga yung bullshit. Paano ka mag-alaga ng putang ina kung gano'n sisirain mo yung mga bata? Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Tayong na. Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa
international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. Kausap namin si Kerry. Okay naman siya kasi nag-away kami nung ambasador niya. Sabi ko, yung ambasador yung bakla, putang buisit ako dyan. May isa akong judge dito, sinipa ko talaga. Sinipa ko sa opisina niya. Hindi kick him. Ayaw magpirma. So nagdududa ako, yung mga pulis apurado. Itong putang inan to, either nagsisirbato ito doon sa kabila. Sabi ko, Judge, putang mo, sipain kita. Sabi niya, sige, sipain mo. Pumunta ako doon sa opisina niya, sinipa ko. Aga, ikaw ngayon. Gusto mo, barilin kita? Sabi niya, wag. O, lagi. Putang ina. O, natakot si Bongbong Marcos. Malis. Malis siya, oy. Matuto ka dito, huwag ka matakot. Hindi nila maintindihan yan. So I do not expect the human rights, I do not expect Obama, I do not expect the EU to understand me. Do not understand me. And if you think it is high time for you guys to withdraw your assistance, go ahead. We will not beg for it. We have a problem here trying to preserve our society. And you mess up by human rights. Tinatakot pa ninyo kami yung assistance. Anong paningin ninyo? Anong paningin ninyo sa amin? How do you look at us? Mendicants? Na magsige lang, hindi kami sunod-sunod kami. We will survive. We will survive as a nation. Baski magkahirap gito, we will survive. I'll be the first one to go hungry and I'll be the first one to die of hunger. Huwag kayong mag-alala. But we will never compromise our dignity as a Filipino. Hirap na nga, inire-rape na nga, 11-year-old araw-araw. It's a cycle of violence for everybody. Mga bata, nire-rape ang asawa pag-uwi. Hoy, Tore, manood ka dito. Yung 3 minutes, 5 minutes mo, nagawa mo na. Yung army, pagtingin niya doon sa apartment niya, patay na yung asawa, anak niya. Hindi niyo intindihan, you'll never understand the pain that we are suffering for my countrymen. Go away, bring your money to somewhere else. We will survive as a nation. Pero, sige, tingnan natin. There's always a day for reckoning. Hindi lahat ng panahon inyo eh. Now, the ambassadors of those countries listening now, tell me, because we can have the diplomatic channel cut tomorrow. You leave my country in 24 hours. All of you, do not come to this country again. We do not need you. You want to expel us? You try. No, narinig mo yun? Ang tinitira niya dyan yung mga European Union. Wala siya takot. Pati Amerika, pinapalaya siya sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos, you are only the one who have treaty. Yeah. You are only the one who have treaty, America. We love you. You are my brother, big brother. Ganoon. Sabi ni Duterte, lumayas kayo lahat dyan. Oh, di ba, gumanda ang Pilipinas. Your $1,000 will earn 1 million pesos for me if you can expel us from the UN. Bakit? Papaya kaya ang Russia pati China? Ulul pala kayo eh. You think China and the rest of the countries of ASEAN will agree to that? Where will be the crucial vote that would come? It's a Security Council. And you think that China and Russia will allow that? Kasi ang pagtingin ninyo kasi sa amin, walang alam sa charter ng United Nations. You think that we are a bunch of morons here. You are the one. And they threaten us. I said that they will have us expelled from the UN.
My God, do it, stupid. Do it now. Start delisting the Philippines from the UN. Sige nga, kung kaya nila. Now, the ambassadors of those countries listening now, tell me, because we can have the diplomatic channel cut tomorrow. You leave my country in 24 hours. Lagi nung picture sa yung birthday ko, kasi yung napicturean yung kwarto ko may converter sa oxygen. Karami. Hindi, pinapalabas ko lang po yung mga malulupit na sinabi ng Pangulong Duterte sa mga Amerikano at sa mga European. Anong pinapalayas sila sa Pilipinas? O, manood ka dito, Bongbong Marcos. Para matuto ka pa paano mamuno. May na namang ano. Di ba sinabi ko sa inyo, I never lied. Tinanong ako doon sa the debates, anong sakit mo? Sabi ko, Barrett dito, sa inom pati ano, Burgers because of smoking. So, ang circulation ko, hindi maganda, lack of oxygenation. Kaya pati pagtulog ko, kasangsak ako. If you want to remain beautiful, use it. It's good. Totoo. That's the sabi ng mga doktor. Sabi ng mga doktor, use it. Kasi kung babae ka, para gumanda ka lalo, mas maraming temptasyon. Ako, gagamitin ko yun kasi ang brain ko daw may suffers lack of oxygenation. Matagal ko na ginamit yan. When I said that, wala akong tinago. May nakita nila yung parang oxygen. It's not really an oxygen, it's a converter. Wala ba na akong tinago? Magtanong sila, ano pang sakit mo? Noon, nung bata pa ako. Siguro mga 5 beses ako balik ng doktor. Pinador. Alam mo na kung ano. Oil, ano yan? Oil base. Punta ka sa Raon. Pagka 3 days after, ayun na, putang na. Balik na. Sabi ng doktor, tayo na, katatlo ka sa isang taon ngayon. Well, hindi ko na kasi marami pa akong problema ngayon. At least nakabuga ako. Totoo man, inquirer, you've never been fair. I know that it's supposed to be antagonistic, but fair, you're not. Bastos kayo. Pati ABS-CBN, bastos. Bastos talaga. Kasi alam nila, without checking sa the veracity of the truth about pag-eleksyon na, pera-pera na eh. Kung sino yung makabayad ng pera, yun, publish nila. Kaya itong mga mayan, akala mo mga honest, mga respected members of society. Kaya mukhang pera yung mga putang ina yan. Totoo. Kaya ilang mga tao, diver kasi may-ari ng newspaper, may-ari ng baka takihin ka. Well, let us see. Walang. Tapos kung magsalita pa, as if they are really may sulat na yung anak ko doon kay sino yung buang na bishop na yun, binigyan ni Inday. Isa pa rin yung mga putang inang pare na yan. Kala mo sila lang totoo. Yang basang altar secrets, basahin ninyo. Pero pag Katoliko ka pa bukas, believe na ako sa iyo. That religion will become a passé in the next 30 years. Lalo lalabas na yung mga abuses nila. Yung mga pari, numero 1 rin yan. Sige lang kolekta, may second collection pa.
Tapos yung sa amin doon, ang asawa niya nandoon sa NHA, sa housing, dadala ng grocery. Putang inang pare na ito, letse. Yan ang, that what ails the Philippine society. It's the corrupt media, yung muka ng Prieto, pati Lopez ng pera, at yung simbahan. The oligarchs of this country. Idagdag pa ako. Kaya ako, pati pa itong iyo diputa, isa ring ugok, some lawyers of EU, nulat-nulatan ako that I could be, ang masakit dyan, ganito, putang ina nila. When they criticize me, and all of those guys who appeared before the international networks, they would say this: Mayor Duterte, you must account for those who were killed, blah 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 blah. Remember that if you do that, we will cut the assistance and the aid money. Putang ina kayo. Ganon kaliit ang tingin ninyo sa amin. Pumunta ka dito, ipakain ko yung dollar mo. Sila, bastos yun eh. Kaya if I react in the manner of a Filipino na galit sa kanila. Kaya ako nag-iinsulto ng tao. What is there to defend my integrity and the integrity of the people of the Philippines? Ganon ninyo, paano ang mga Pilipino sa labas? Nandiyan na nga, nagpakahirap na, tapos that we will cut the assistance. Putang ina, iilo ninyo yung pera ninyo. You know what is an ilo? That's a piece of paper. When you run out of toilet paper, you wipe out your ass. God damn it. Bullshit kayo. Why am I saying this? It sounds the height of vulgarity. You started it. You give me 10, I'll give you 20. Bakit din yung sabihin na we will not give the aid unless you... Who are you to say that to me? Bastos ka, sabi ko sa inyo eh. Do not do that kasi bababuin ko kayo. So now, the doors are open again. There's a window open. Talagang bababuin ko kayo. Unstatesmanship. I am not running for any statesman. There's no position in this planet statesmanship. You can eat it all. But I have a country to protect and the dignity of the people. That's why I give back to you full length of what you want to say about me. So let us place ourselves in the proper perspective. Assistance, USAID, you can go to hell. EU, no wonder you are in shambles now. You cannot even agree to be together or not. Whether to form still in a European community or disintegrate. Why? Because your lawyers who plan it are all stupid and idiots. Yon, ganun dapat. We have long ceased to be a colony of the United States. Putang ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan. It isn't the first time the Philippine president has lashed out in public. Tell that to everybody. Rodrigo Duterte is known for tossing insults at anyone, even the Pope. I just heard about some of this. It isn't America's first time to have found itself exasperated with a populist politician at the helm of a close Asian ally.
But this time is different. Before Duterte, there was the Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Early in his tenure, Abe visited the Yasukuni War Shrine in Tokyo, where Japanese war criminals are honored. This enraged China and created enormous headaches for Obama. The means But while Obama's challenge was to restrain Abe from going overboard in his provocations against China, with Duterte, it's the opposite. It's keeping him from getting too cozy with Beijing. pivot by the United States. The Philippines is a key part of the U.S. pivot to Asia, aimed at pushing back against Chinese power. And patrol the South China Sea. Duterte has expressed a desire to restore ties with China since he took office. Manila-Beijing relations went into a deep freeze after his predecessor, Benigno Aquino, took the South China Sea dispute to an international court in The Hague. In August, Duterte sent former President Fidel Ramos to Hong Kong to break the ice with Beijing. To warm up again. Human rights are likely to be an acute and persistent irritant in U.S.-Philippine relations under Duterte. Shoot and shoot him dead. Duterte's violent anti-drug campaign has inspired a wave of vigilante killings. It has claimed more than 2,000 lives of suspected drug dealers and users. We shall not be cowed. And Duterte has made clear it will be relentless. Arrest and prosecution. The Duterte-Obama meeting in Laos was cancelled, but White House officials said the relationship is still rock solid as they warily watch what's next for the controversial leader. Nagalit po doon ang Pangulo Duterte nung kinancel ni Obama yung meeting. O doon siya na fuck you. Yeah. Ako, nawala na ako ng respeto sa Amerika. O di ba, nawala na daw siya ng respeto sa Amerika. Ako, nawala na ako ng respeto sa Amerika. Nawala na ako ng respeto sa... Instead of helping us, knowing fully well that alam nila because they have a government similar as ours. Alam nila na yung bottoms up, na bottoms up talaga yun. So sabi ng iba, Duterte, why does he have to kill people? Why don't they just go to the rehab? Easily said than done. Who do they get the money? Instead of helping us, ang unang tumira itong State Department. So, you can go to hell. Mr. Obama, you can go to hell. EU, better choose purgatory. Puno na sa impyerno. Bakit ako matakot sa inyo? Pati tuloy yung nadala. Because kasi sabi nila, yan si Duterte, Hitler yan eh. O sige, si Hitler na lang ako. Pinatay ni Hitler mo. Kayo, clear man yan ko. Patayin ko, ano patayin ko? Ang mga durugista. I was not making any comparison. I was stressing a point there. Anyway, I apologize for it. And I apologize again. It was not politically, socially correct of me to say that. And if I ruffled the feathers of the Jewish community, may I say I'm sorry. That was just part of the mental and sometimes kasi ito ayong sumunod ito. No? There are times if you talk too much and for too long, ang connectives ng nauna ito. Nagsorry naman po siya sa mga Jewish. Doon sa Hitler, Hitler statement. Never man by mouth, pare-pareho man tayo. I never aspired to be a statesman yung hindi to ala Marcos ha. I mean, my countrymen. Wala yan. This is not a self-derogation. I do not want to demean myself, pero ang ugali ko talaga, pang mayor. I am not ready for the big league. Thank you, Mr. President.
Dito, nagsalita na po si Obama pagkatapos niya Pacquiao. Pakinggan mo, ito Marcos, pakinggan mo ito, Bongbong Marcos. Can you tell us if last night Philippine President Duterte offered his apology to you and if you said to him the U.S. will continue to help the Philippines push back against China? I did shake hands with President Duterte last night. It was not a long interaction, and what I indicated to him is that my team should be meeting with his and determine how we can move forward on a whole range of issues. Yeah, as I said when I was asked about this in China, I don't take these comments personally because it seems as if this is a phrase he's used repeatedly, including directed at the Pope and others, and so I think it seems to be just a habit, a way of speaking for him. But as I said in China, we want to partner with the Philippines on the particular issue of narco traffickers, which is a serious problem in the Philippines. It's a serious problem in the United States and around the world. On that narrow issue, we do want to make sure that the partnership we have is consistent with international norms and rule of law. So we're not going to back off our position that if we're working with a country, whether it's on anti-terrorism, whether it's on going after drug traffickers, as despicable as these networks may be, as much damage as they do, it is important from our perspective to make sure that we do it the right way. Because the consequences of when you do it the wrong way is innocent people get hurt. And you have a whole bunch of unintended consequences that don't solve the problem. It has no impact on our broader relationship with the Philippine people, on the wide range of programs and security cooperation that we have with this treaty ally, and it certainly has no impact in terms of how we interpret our obligations to continue to build on the long-standing alliance that we have with the Philippines, however that may play itself out. And my hope and expectation is that as President Duterte and his team get acclimated to his new position, that they're able to define and clarify what exactly they want to get done, how that fits in with the work that we're already doing with the Philippine government, and hopefully it'll be on a strong footing by the time the next administration comes in. Anyway, mga kareaksyon. Ito mga kareaksyon, siguro namimiss nyo na po ang Pangulong Duterte, ha? Paano niya inararo lahat ng bansa, wala sa pakialam. Umunlad ang Pilipinas. Build, build, build. Gumanda ang tingin ng mundo sa Pilipinas. Naging mataas ang ating uri sa buong mundo. Pagdating ni Bongbong Marcos, wala na. Ang tapos. Shukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!